Nilinaw ni dating President Rodrigo Duterte na wala siyang sinabing adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang press conference kagabi, sinabi ng dating Pangulo na wala umano siyang sinabi na adik si PBBM. Ayon pa kay Digong, maaring nagtitik ng gamot si Pangulong Marcos gaya ng antibiotic o aspirin na tinatawag ring drugs, pero hindi niya ito adik. Nauna nang inihayag ni dating Pangulong Duterte na adik umano si Pangulong Marcos at nasa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pero pinabulaan na naman ito ng PIDEA, habang sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na maaaring apektado lamang ng gamot na fentanyl si Digong. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. Kayo nang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Taking a drug, pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ano sinabi noon? If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw ingnawa kay antibiotic na to o kay aspirin. They're all drugs. It's just nomenclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Bakit gano'n? Ito lang, basahin natin para maunawaan o maalala. Yes, Refresh natin yung memories ng ating mga Yes. Okay. Ito muna. Noong January, nagkaroon ng isang rally sa Davao. Malaki daw. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan ang dami niyang pinagsasabi against BBM. Isa ron, sinabi niya, eto, si Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag ang ating presidente. Kayong mga military, alam niyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang, alam niyo. The Armed Forces of the Philippines, alam niyo, may drug addict tayo na presidente. Meron pang PI yan. Pero bakit ganon? Biglang kumambyo. Sabi niya, wala akong sinabi na ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Help us understand, no? Bakit ganon biglang kumambyo? Well, nakita naman natin doon sa Cebu Rally nung linggo. Medyo kumambyo na, di ba? Nakita natin yung sinabi niya na dignified naman si President Bongbong Marcos. Komportable naman ako kay Bongbong Marcos. Wala naman siyang mga malalaking pagkakamali, kaya nagpapatuloy ang aking suporta sa kanya. Di ba? Nung linggo pa lang nung Cebu Rally ay kumambyo na. No? At pinag-usapan natin yan noong nakaraang episode natin, di ba? Pero sobrang grabe naman itong lumabas sa kahapon or today, no? Sobrang grabe naman yung, hindi na to pagkambyo
no? Yung tawag natin doon sa linggo na prayer rally na nawala yung prayer ay nakailang tumbling, no? Nakailang tumbling na yung presidente, no? Pero dito hindi na to tumbling no? Wala tayong magagawa kung magbobolahan si ex-President Duterte at si incumbent President Bongbong Marcos, no? Nasa sa kanila na 'yon, no? Na kay Bongbong na 'yon, kung maniniwala siya dito sa mga pagbawi at pagbaliktad ng mga sinasabi si si ex-President Digong, no? Parang simula naman nung kampanya ng 2016, talaga namang walang isang salita si Digong, no? Ang dami niya mga sinabi noon, maglalagay ng bandera sa mga isla na tinayo ng mga Chinese, no? Tatapusin niya ang problema sa droga, sa kriminalidad in 6 months. Ang dami niya mga sinabi, no? Dudurugin niya ang mga oligarkiya, no? Wala namang nangyari doon sa kanya mga sinabi. Kaya hindi naman nakakagulat. Pero itong nangyari nung linggo, mga ilang araw pagkatapos niyang batuhin ng napakaraming threats yung presidente, ay napakakapal naman, no? Napakakapal naman. At lalo pang kumapal dito sa sinabi niya, wala naman siyang sinabing adik at pinaliwanag pa niya, no? Pinaliwanag pa niya ng gusto, no? Yung ibig sabihin ng paggamit ng gamot, di ba? Yung paggamit ng gamot ay hindi naman daw adik, no? Yun naman daw ang kanyang sinabi, paggamit ng gamot, lahat naman daw tayo gumagamit ng gamot, di ba? Alam mo, medyo hindi ako madaling mapikon lalo na sa host ng Fox First, no? Hindi ako napipikon diyan no? Pero dito sa ginagawa ni Digong, nakakapikon no? Nakakapikon na dahil inuulit ko, kung magbobulahan sila ni Bongbong Marcos, wala tayong magagawa yan. Sa kanila na yan, no? Pero yung ganitong klaseng paulit-ulit na pagbabago ng kanyang sinabi, ang nakakainsulto na rito ay tayo no? Tayo yung parang ganyan yung trato sa atin Parang naghahanap kasi ako ng translation ng we were taken for fools, no? We are being treated as fools. Naghahanap ako ng translation na medyo maganda sa Tagalog pero wala akong mahanap Talagang ang translation talaga, ginagawa tayong mga tanga, no? At kung tayo ay papayag, hindi tayo magagalit, hindi tayo magkakaroon ng sense of outrage dito sa pagtrato sa atin. And then talagang we deserve to be treated as fools, no? We deserve our katangahan, no? Kaya yun yung nakakagalit dito sa hindi lang yung presidente hindi lang si Digong yung kanyang anak, no? Binawi yung sinabi nung linggo doon sa pagpuri niya sa EDSA, no? At tinanggal niya yung kanyang post at hindi daw niya binabago yung kanyang pagbatiko sa EDSA, yung kanyang statement noong 2017. So halos sabay yung mag-ama na binabawi yung kanilang mga sinabi. Hindi naman tayo magugulat na wala silang isang salita. Hindi naman tayo magugulat kung wala silang paninindigan, kung wala silang karangalan. Pero ang nakakagalit ay kung paano tayo tinatrato. Paano tinatrato itong mga kapwa natin mamamayan na ang tingin sa atin ay tatanggapin na lang natin itong kanilang pagbawi, itong kanilang pagsisinungaling, itong kanilang kawalan ng paninindigan, no? Tayo yung dapat magalit dahil ganito yung trato sa atin, no? Ganito yung trato sa atin. At siguro yung mga nagbigay ng mataas na approval rating kay Digong nung siya ay presidente na umaabot ng 92-93%, ay kailangan sigurong tignan natin yung sarili natin sa salamin at tignan natin ng mas malaliman kung paano tayo tinatrato nitong ganitong klaseng binigyan natin ng ating hindi lamang ng ating boto, kung hindi ng ating suporta. Dahil hindi naman siya nagbago Ganito pa rin siya nung naging presidente siya. Ganito siya nung siya ay naging mayor. Ganito siya ngayong ex-president na siya.
At ganito pa rin ang trato niya sa atin. Dapat hindi na natin tanggapin yan. Dapat magalit naman tayo. Dapat mahiya naman tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga anak na hindi na tayo papayag na tratuhin na mga tanga. Na paniniwalaan natin itong nakailang tumbling, ilang pagbawi ng kanyang sinabi. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, no? So, pasensya na at medyo umiinit ang ulo ko, no? Dito sa paulit-ulit na pagbawi nito. Hindi lang ni Digong, ha? Nung kanyang anak. No? Nung kanyang anak, ni walang paliwanag kung bakit niya pinawi yung kanyang pagpuri sa EDSA nung linggo. Walang paliwanag. Basta sabi lang niya ay tinatanggal ko na yung aking pinost tungkol sa EDSA. Hindi ko binabago yung aking posisyon nung 2017 na binabanatan ko yung EDSA. No? Sana that will put everything to rest. Ganun yung sinabi. Parang hindi naman tayo ganun katalino, pero wag naman tayong masyadong gawing bobo. Wag naman tayo masyadong gawing mga tanga nitong mag-ama na ito. Kumusta? Galit eh. Init ng ulo eh. Oo. Ayoko nang dumagdag kasi baka may masabi ako eh. Quiet na ako. At dyan po nagtatapos yung ating episode ngayong gabi. Mapikon yung ating guest eh. No? Talagang may mga naisip akong kalokohan pero ayoko nang banggitin eh. Pupurihin na lang natin. Ulit niya pinakinggan, binasa yung statement ng mag-ama. Sabi ko, talagang, ganito ba talaga ang tingin nito sa atin? I agree dun sa no? Parang ginagawa tayong tanga. Binababo yung ating yung tingin sa atin napakababaw. Hindi na una ko naisip kanina eh. Para sino maniniwala rito na binabawi niya? Parang alam mo yung kasabihan na the dog ate my homework. It wouldn't even come close to that eh. Dun sa frivolity, the idiocy of the justification. Hindi pala justification ang tawag dyan. Rationalization. Pero ako iba yung basa ko rin sa pagbawi ng Vice President. You honestly believe ba na na talagang merong imprimatur niya, yung unang pahayag at pinabawi niya? Kasi ang basa ko dyan, baka naman perfunctory press release yun sa team niya. Ay, mag-issue tayo ng press statement, hindi naman niya binabasa, nilabas. Nabasa niya. Bawiin yan. Parang ganun na isip ko eh. Posible. Pero lalo siyang lumulubog sa kanyang kumunoy na incompetence, no? Ito naman, kung yun naman ang dahilan, sobra namang incompetent siya, no? Vice President ka, ikaw yung ikalawa na pinakamahalagang leader ng bansa. No, tapos hindi mo man lang papasadahan yung maiksing statement tungkol sa isang napakahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Sobra din naman yun. Hindi ko alam kung ano yung mas mabuti, yung sinungaling ka at wala kang paninindigan o yung sobra kang incompetent. Mamili na lang siya. No? Mamili na lang siya kung ano yung mas gusto niya sa dalawa. No? Tayo natin yung pipiliin. Baka mas gusto niya yung walang paninindigan at walang isang salita. No? Sige. Ito naman iniisip ko kasi binalikan ko kanina yung Davao Rally noong January. 'Di ba, pinakita yung camera shots ng mga nasa audience, talagang bilib na bilib. Tapos sa social media, yung comment ng mga supporters, pati ng mga trolls na nandito rin ngayong gabi, talagang naniwala sa mga binitawang salita ng dating Pangulo. 'Di ba? Adik talaga yan. Bobo yan, incompetent yan, 'di ba? Ang daming pinagsasabi against President Marcos. Ngayon, binawi ng poon nila, paano kaya yun? Hindi ba medyo magkakaroon ng short circuit yung utak nila? Kung meron man, yun ang iniisip ko dyan. Pero tignan mo, Christian, bago nung Davao Rally, may press con siya. No? More than a week earlier. No? Yung sinabi niya nung Cebu Rally, yun ang sinabi niya doon sa press con. Komportable siya sa presidente, hindi siya naniniwala doon sa pulburon video na ang sinasabi ay tumitira ng cocaine yung presidente. Hindi siya naniniwala na may kinalaman ng presidente dito sa pagpapapasok ng ICC at gusto niyang mag-send ng feeler sa presidente para makausap niya. That was more than a week bago nung Davao Rally. Nung Davao Rally, ibang-iba naman, di ba? Lahat ng pwede mong ibato, binato mo na. No? Lahat ng pwede mong threats ay ginawa mo na.
Tapos, dalawang linggo afterwards, ito naman yung Cebu Rally. No? Bumalik ka na naman doon sa press conference mo, early January. No? Yun na naman. So, Hindi kaya ano yan. parang Ang naisip- naggagaguhan sila. Pero wala tayong magagawa ron. Kung talaga mga gago sila, di magaguhan sila, di ba? Pero wag naman idamay yung mga mamamayan. Tayo, pwede pa nga tayong gaguhin dahil trabaho natin ito no, na binabato ng mga trolls, no, minumura ng mga vloggers, no, binabaliktad yung ating mga salita. Sanay tayo diyan. Pero yung tratuhin yung ating mga kababayan, no? Gawing mga tanga yung ating mga kababayan paulit-ulit. Doon ako nagagalit, no? Hindi yung pagtrato sa atin, hindi yung pagtrato kay Bongbong, no? Yung ating mga kababayan. Tama na. Tama na. At yung ating mga kababayan, dapat makita nila yung halaga nila. Dapat hindi sila pumayag na itrato nito na ganito. Dahil kung papayag sila na tratuhin ng ganito, talagang tinatanggap nila na wala rin silang halaga. No? Tinatanggap nila na wala rin silang karangalan. No? Magkaroon naman ng kaunti tayong karangalan bilang isang bansa. No? Itigil na natin itong pagtrato sa atin ng ganito. Kailangan magalit naman tayo. Sa ating mga Facebook, sa ating mga kwan. Labas naman natin yung ating galit. No? Actually, yung advice niya na yan, applicable naman yan sa ibang mga politiko dahil hindi lang naman yan ang politikong nanggagago sa taong bayan, di ba? Marami rin eh. Ina-elect pero hindi ginagawa ng trabaho, nanakawak ka pa o bababuyin yung posisyon. Although syempre, no one comes close to the former president when it comes to disregarding protocols, disregarding standards of delikadesa, for instance, o kaya decency, di ba? Nanghahalik ka nga ng babae sa isang official event ng presidente, nandun yung presidential seal, nagmumura ka, sa akin naman, do you expect na ma-offend pa yung mga supporters niya ngayon? 6 na taon niyang ginawa yan eh. Yes. Kinalyo na, I agree, Christian, na kinalyo na tayo sa mga pagsisinungaling ng ating mga politiko. Kinakalyo na tayo sa pagsisinungaling ng ating mga leader. Pero medyo ibang kwanto, ibang level to. No? Ilang araw lamang. No? At yung mga nagsisinungaling sa atin, medyo pinapackage ng kaunti yung kanilang pagsisinungaling. Ito, walang packaging eh. Talagang lantaran na pagsisinungaling, di ba? Yun yung nakakainis dito eh, di ba? Yung alam naman natin na marami o karamihan sa ating mga politiko ay mga sinungaling, walang prinsipyo, walang karangalan. Pero kahit papaano, nag-iingat sila ng kaunti, no? Dahil alam nila kahit papaano ay magagalit tayo. Kahit papaano, kahit hindi tayo ganun katalinuhan, hindi naman tayo ganun kabobo. Pero ito talagang kasukdulan eh. Kasukdulan yung pagtrato sa atin bilang mga bobo, bilang mga tanga, no? At kung tatanggapin natin yung ganitong pagtrato sa atin, wala tayo, fold up na tayo, no? Punta na ako diyan sa Australia. Meron ba diyang pwedeng may tinatanggap ba diyan ng mga political analysts? No, yung hindi mercenaryo yung at least may kaunting ina-analyze, no? Hindi yung mga cut and paste na mga analyst na nagbabasa sa mga libro tapos kanila na yung sinasabi, no? Okay, meron ba diyan? Meron ba diyan lugar sa Australia? Oh. Baka meron, pero alam ko dito may delikadesa yung mga politiko eh. Machismis na ng konti yung ministers nagre-resign. Dito convicted na eh. Back up na ako kung tatanggapin ng mga mamamayan natin yung ganyang klaseng pagtrato sa kanila na sobrang bobo, sobrang tanga, no? Pero naniniwala ako na at this point medyo hindi natatanggapin, no? Sobra na eh. Okay. Ibang level na ng kasinungalingan eh. Ibang level na ng pagtrato, no? Yun yung ginalit niya si Ronald Llamas sa first time ko makita magalit siya, no? Hindi nagalit siya nung nagtanggal ng salamin eh. Pero yung galit na galit, oh. Grabe. Hindi ako nagalit doon. Natuwa ako ron. Feeling ko galit eh. At saka hindi naman nagsisinungaling yung troll na nagsabi noon. No? Kaya medyo hindi naman tinawa ng taong bayan doon, di ba? Hindi naman tinawa.
Oo. Ito, sige. Saka tayo, Paliwan natin. makabalang-balat natin eh. Pwede tayong tumanggap ng mga batikos, pwede tayong tumanggap ng mga kasinungalingan, pero yung tatratuhin yung ating mga kababayan, lalo na yung nagbigay ng 90% na approval rating sa kanya nung siya ay presidente. No? Ganyan pa rin yung trato niya. Sobra na yan. No? Sobra Okay. na yan. Ito naman, gusto kong i-analyze din natin yung bakit ba ganyan yan? Bakit ba biglang nagkaroon ng 180-degree turn from the previous statements that we had, no? May mga possibilities, no? Hindi natin alam for sure kasi wala naman tayo sa utak ng Pangulo ng dating Pangulo, no? Kung pwede lang naman tayong pumasok doon, di ba? Siguro sa kanang tenga ka, ako sa kaliwa, umabot tayo hanggang utak, doon natin i-analyze. Uy, may pa bago-bago rito yung ano ba nangyari? Depende ba Parang mahirap pasukan yung utak niya. No? Mas tikip? O ano ba? Baka kung ano makita natin to. Madilim ba masyado? Tapos may apoy. Parang sila lang ni Kuy Buloy yung nagkakaintindihan eh. Baka nasusunod si Kuy, makasalubong natin. Ay, magkasing level pala kayo. Parang sila yung magkasing level eh. Pero napag-usapan nga natin noong nakarang episode, Christian, na posible na nakita ni Digong na, hindi ko nasindak yung presidente. Lahat ng aking panakot hindi natakot. Ikalawa, ay pwedeng nakita rin niya na yung kanyang mga threats walang laman, no? Yung kanyang secession walang suporta, no? Yung mismong mga secessionists na nag-alay ng maraming mga buhay, mismo yun ay kumokontra sa kanya, no? Hindi mga peke yun, no? Yung mga secessionists na yun. At yung mga politiko, no? Yung mga politiko na dapat ay kahit papano kakabahan sa kanya dahil mga taga Mindanao, halos lahat kinontra yung kanyang secession, no? Ay, duda ko mismo sa Davao, baka mahirapan siya makakuha ng overwhelming support, no? Ikalawa, yung mutiny at saka coup d'etat. Maliban do sa mga crackpots na naglabas ng statement for withdrawal of support at paglipat ng support kay Sara at bago sinabi yon ay naglabas muna ng number para kontakin mo para kung gusto mong bumili ng kanyang sugar-free na kape. No, itong mga crackpots na ito, maliban sa mga yan, mukhang wala naman siya nakuhang suporta within the military. So, tabi na yon. Tabi na ang secession, tabi na ang mutiny tsaka coup d'etat. Tapos, yung nakita nating people power, no, ay mga 18, 19 na people yung pumunta sa Liwasang Bonifacio. So, tingin ko na-realize nila na hindi rin nila kaya ng destabilization, ng uprising, no, ng people power dahil wala silang people, no. So, yun yung ikalawa na pwedeng dahilan kung bakit nagkabale-balentong na siya, no? Ang dami nagbara na sa kanyang lalamunan yung kanyang mga threats, yung kanyang panakot. Dahil nakita niya ay wala naman palang laman yung kanyang mga threats. Baka sobra siyang naniwala sa sarili niyang legend, no? At ikatlo, ito ay may isang maliit din na possibility, pwedeng may nagba-backdoor. 'Di ba? Pwedeng nagba-backdoor na sige, hindi namin papapasukin yung ICC. Pero bawiin mo lahat ng sinabi mo, no? Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Pwedeng may nagsabi kay Vice President Sara Duterte, ano naman yung sinasabi mo na lalagay sa curriculum ng DepEd, yung EDSA? Ano naman yung sinasabi mo na papuri sa EDSA bilang pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino bilang defining moment? Baka pwede mo namang bawiin yan. Hindi ako magugulat kung si Amy ang may sabi nun, ha? No, dahil galit na galit si Amy last year do sa EDSA statement ni BBM at do sa pagpapadala niya ng bulaklak sa People Power Monument. So, pwedeng yun yung mga posibilidad, no? Pero sobra naman yung kanilang hindi lamang pagtumbling, sobra naman yung pagtrato nila sa mga mamamayan na lulunukin yung kanilang paliwanag. Yun yung nakakagalit. Gawin natin mas exciting yung ganyang possibilities. Kasi isang possibility puntahan natin yung isa, yung posible may nagba-backdoor kaya pinabawi sa Pangulo yung lahat ng sinabi. Pero the way the President
withdrew his statements, di ba siya nagmukhang tanga ron? Hindi ba pain din sa kanya yun? Sige, bawiin niyo lahat ng sinabi niyo. Pero yung nagsabi man nun, kung totoo mang sinabi yun, alam niya magmumukhang tanga yung dating Pangulo pag ginawa yan. And there's no guarantee na hindi papapasukin yung ICC pag binawi niya lahat yun. In short, mukha lang siyang tanga. I mean, that's one. Di ba? Yes, medyo tatamaan yung kanyang political capital sa international community. Diba? Medyo tatamaan din siya rito dahil wala rin pala siyang isang salita. No? Magkaparehas lang pala sila nung kanyang predecessor na walang isang salita, walang karangalan, walang paninindigan, no? Walang prinsipyo. So, tatamaan din yan. Pero ang pinakatama sa kanya ay sa international community. No? Wait, yan sinasabi ko, kung assuming na totoo yung possibility na yun, na, sige, hindi namin papasukin yung ICC, pero bawiin mo lahat. Yung pagbawi ni Duterte, kasi complete turnabout Diba? Mukha siyang tanga ron. Honestly, diba? Mukha siyang tanga. Parang in-oversell niya yung denial. Overselling yung nangyari At to the point that he became ridiculous. He looked ridiculous. Kahit ikaw naman si Marcos, kahit ipagpalagay na natin na hiningi nga ni Bongbong Marcos yun. Di ba? Ipagpalagay na natin na hiningi niya. Pero, ano naman itsura niya? Di ba? yan. Pangit ang itsura. Nung pagbawi. Pero, hindi pa rin siya assurance na hindi siya tutuluyan sa ICC ng Pangulo. Kasi, yung barahan nasa Pangulo Di ba, nung huli tayo nag-usap, ang dating sa akin nung Cebu Rally, na-expose din yung yung whatever majority support that Duterte still had. Yung mga parang indicator yun, di ba? Na para kay Marcos, lumalabas sa survey, ang dami mo. Na napaka-popular mo pa ngayon. Pero ba't sila yung na-master mo? So parang indicator din siya, di ba? Yes. Target mo sa Davao, 50,000. Ang dumalo, 5,000. Target mo sa Cebu, 30,000. Ang dumalo, 3,000. Di ba? So, indication din yon. At bakit ngayon pa aatras si President Bongbong Marcos? Nakitang-kita na niya yung mga threats ay walang laman, yung base ay walang laman. Ba't ngayon pa siya magbabago ng posisyon? Kaya tama yung sinasabi mo, at walang babawiin yung presidente dahil wala naman siyang sinasabi. Ang may binabawi ay si Digong dahil ang dami niyang sinabi. At hindi rin nakakagulat, Christian, na kung halimbawa in the next 2 months, biglang, meron ng mga plane ticket, yung mga ICC, biglang bumalik na naman siya doon sa mensahe niya sa Davao Rally. Di ba? Hindi nakakagulat yun, di ba? Hindi nakakagulat yun, no? Pero at least, kung ikaw si Bongbong, basa mo na Di ba? Alam mo na kung sa pupunta And dahil ikaw yung incumbent, lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Pwede ba magpalit na tayo? Parang ako na yung analyst Game. Sayang invitation ko Ano ba yan? Ba't naman ganun? Ako pinaghahanap buhay dito Ako dapat yung nagtatanong lang Huwag naman ganun. Ganyan talaga buhay, no? Talagang ganyan talaga, no? Hindi talaga makatarungan. Hindi ko na kayo pagsasalita Hindi talaga makatarungan ng buhay no? Kaya maghanap ka na talaga ng ibang guest, no? Yun talagang hindi aagawin yung trabaho mo. Ang hirap I'm doing all the heavy lifting tonight. Mahirap yun. No? Tsaka yung binigay sa akin mansanas, medyo nabubulok na Kakainin ko na ba? O hihintayin kong bumalik ka rito? No? Hintayin na lang para may proof. Proof of the apple. Ay pala, pinapabati ka. Hindi ko ginagalaw dahil ayoko sumama loob mo Baka sabihin mo na Mabuti. Ano nga pala, hi. Kanina kasi nag-dinner ako kasama yung ilang mga bagong kaibigan natin dito, mga supporters ng Fox First, si Miss Benji De Ubago, tsaka si Attorney Kate Andres. Ayan. So, regards daw. Loves na loves sila kayo. Sabi ko, mamaya, si Ronald Llamas ang guest. Regards, ganyan-ganyan. Ayan. Naalala na rin sabi niya, yung nadaan kami sa Chinatown, yung malaking crab. Sabi ko, totoo ba yung sinasabi ng Ronald Llamas na yan? Baka drawing yun, malaki talaga yung crab dyan, malaki. Sabi Di ba? Pero sabi nila,
yung kwento nun, yung discrimination, yung siningitan siya, hindi naman totoo yun eh. Gumano, no? Sabi ko, bayaan niyo na yun, ganun talaga yun. Okay. Sige. Puntahan natin yung ano. So mukhang ano, no? Hindi kasi nga naisip ko, ano ba yan? Kaba rin ba yan? Para indication din ba na may mga nakakarating, whether founded or unfounded, dito sa kampo ni Duterte regarding the ICC? Pwede bang indication of panic yan? Yung pabago-bago na siya, yung parang tuliro na? Laban, bawi, di ba? Baka naman may nakakarating sa kanya. Hindi, baka nasobrahan yung fentanyl, no? Sabi nga ni President Bongbong, no? Baka nasobrahan yung fentanyl, no? Na meron naman daw siyang meron naman siyang reseta at meron naman siyang prescription. No? So binigay pa nga yung pangalan ng doktor, di ba? So hindi siya bangag. Hindi siya bangag, no? Meron siyang prescription, no? Parang si Bongbong, yung sinabi niya kahapon, no? Hindi addict, no? No, hindi addict, umiinom ng gamot, no? Tapos nung sinasabi, nakita mo ba habang sinasabi niya, parang mali. Parang talaga nangiinsulto siya, di ba? parang talaga ginagago tayo. Di ba? Habang sinasabi niya yan, parang, kayo, sige, lunukin niyo to, lahat ng sinasabi ko. Di ba? Parang ganun eh. Kaya, parang ano dyan yung parang ano kayong, teka, papakita ko yung gamay ko. Yung feeling niya, yung iniisip ng mga Pilipino, yung kaya niyang kontrolin sa mga palad niya. Yung parang kung ano ibato ko impormasyon niyan kakagatin. Actually, masakit yan, pati sa media. In fairness lang, yung mga nag-report dito sa 180-degree turn ni Duterte, at least, yung mga nabasa kong articles online, may konteksto. Diba? Kasi napakatanga naman kung ginagago ka na nung dating Pangulo, yung report mo pa medyo tanga. Kumbaga binanggit mo lang na the former president denied that he ever called President Marcos a drug addict. At least yung mga lumabas na articles, nakalagay yung mga sinabi niya, yung contradiction. Diba? Yun naman. Oo nga. Parang dito rin, no? Karamihan din ng mga reports dito, nakalagay yung konteksto na yon. Ito yung sinabi niya, tapos ngayon, ito yung sinasabi niya. So, ako na rin, hindi naman nakakahiya yung ating mga media. No? Ibig sabihin, hindi naman nila nilulunok, no? Itong mga sinasabi ni Digong, no? Pero ganun pa rin, yung pagtrato niya sa atin, no? Hindi pala sa atin, dahil tayo talagang ginagago tayo dati na eh, no? Talagang and we deserve it. Oo, talagang, yung mga mamamayan, doon nakakagalit. Lalo na, hindi naman siya binaboy ng mga mamamayan. Binigyan nga siya ng approval na 92% eh. Di ba? At mandato, ginawa kang presidente. Oo, di ba? Tapos ganun ang trato mo. Sana naman, magising naman yung ating mamamayan. No? Huwag na maulit yung pagbigay ng mandato sa ganyang klase mga walang hiya. No, wag nang maulit yung paniniwala sa mga ganyang klaseng kasinungalingan. Sana, no, pero kung sakali kausapin mo naman yung mga yung mga Australian diyan, no. Sabihin mo binabawi ko na yung sinabi ko na merong racism diyan, no. Binabawi ko na dahil di ba? Wala, babawiin ko na rin. Gagayahin ko na rin, no? Babawiin ko na rin. Bigyan na ako ng hanap buhay diyan, no. Maganda yung trabaho ng tram tram operator. No? Yung isang kakilala ko doon. Nung last time ako nandiyan sa Melbourne, yung isang Pinoy na matalino, no, na writer dito, nakita ko nagpapatakbo ng tram, masaya siya. Dahil pag konti daw ang pasahero, nakakapag-reflect siya, no? Nakakapag-nilay siya, no? Kaya magandang kanya, lalo na kung hindi pa naman ako ganun katanda, pwede ako maging tram operator. Pwede, oo. Apply tayo sabay. Tapos tayo yung nag-compete for the same position. Siraan na lang. Yeah. Ikaw na yung check ng mga ticket. Ako na yung mag-ooperate ng tram. Bago i-take over ng artificial intelligence, no? Ako yung taga-check. Ako yung taga-check kung merong naiipit. Dahil mas suplado ka sa akin eh. Pag yung mukha mo mas seryoso. Ako kasi pag tinanggal ko yung salamin ko, baka pagtawanan ako eh. No? Kaya mismo ng mga Australiano eh, no? Kaya ikaw na yung check, no? Para hindi nila ako makita. No? Hindi, pwede ako rito magbenta ng kebab.
Okay ba? Oo. Kayo nasa kitchen, dahil mayabang ka naman na magaling magluto, ako na lang yung yung tawag doon, pumapronta. Ayan, Ito yan. ba yan. yung diba? Tayo tayo ng maliit na pan no? Maliit na restaurant, no? Tingin ko kikita yan, no? Pwede, no? Tingin ko lang, no? Pero na lang, kung maghampasan tayo ng buwan. At kanya na luto mo. Palas. Bakit nasobrahan ng kwan yan? Nasobrahan ng alat yan, no? Kita mo, naghahampasan ng pots and pans, no? Ako yung Posible mangyari yun, ha? Posible mangyari yun. pagharap ko, may bukol akong gano'n. May I have your order, please? Hi, Mike. What happened to your face? Pinukpok ng dito ng kawali. Oh, Lalo na pwede. kung parehas mayabang na magaling magluto, no? Oo, mayabang no? Tipo, 3 oras yung order, hindi pa dumarating, nag-aaway pala kung sino mas masarap, no? Pwede naman, oo. Hindi, marami akong na-meet na Pilipino rito, no? Isa rito, yung dating media relations office head ni Senator Nancy Binay. Nandito na siya. Actually, matagal na siya rito, si Rex Hiram. Yan, shout out sa iyo, Rex. Kita kami. Oo, he's doing well here. Tsaka napakabait pa rin. Ayun. Si Melba, ulitin ko ulit, si Melba Marginson, no? Yung human rights network diyan, no? Diyan sa Australia. Very active 'yan. Oh, may mga na-meet din ako sa yung mga Pilipino, forgot the surname, Cecilia Flores pala, tapos si Ella Esguera Beach. Yung mga long-time Filipinos dito, yung mga head ng mga Filipino community dito. Ayan. Huwag na kaya ako umuwi. Mas okay dito eh. Oo nga. Mas decente mga politiko rito eh. Pakisabi, binabawi ko na yung sinabi ko. Oo, Sa sige. yung nauna sa yung nag-cut ng linya sa harapan ko. Tingin ko baka hindi naman Australian yun, baka Amerikano siguro. Saka dito wala hindi. Ilagkat ng linya Australian, Canadian, di yung Canadian, New Zealander. Kiwi and Kiwi. Baka Dito wala nagsusuklay ng bigote na member ng parliament. Parliament, Nung last time ako na pumunta dyan, kasabay ko yung senator ng Brazil, galing sa Partido Trabajadores, yung ruling party ngayon sa Brazil. Isang babae, taga Sao Paulo. Very articulate, no? Very articulate. Pero hindi ko masyadong makausap ng diretso. Yung Kastila kasi pwede, dahil medyo Portuguese to eh. Ito Portuguese ang hirap Hirap kausap Merong app. Hindi, noon wala pa. That was more than 10 years ago. More than 10 years. Okay. Yeah. Okay. Teka, balik tayo. Napunta tayo dito, no? Naalala ko lang. Kasi minsan, di ba, ganyan na experience natin pag napupunta sa isang more developed democracy na hindi rin naman syempre perfect. Kumbaga, hindi mo nakalipaliwanag yung basic issues. Example, yung basic issue, yung basic civic and political education. Pagdating sa, for instance, bakit ba kailangang kino-call out ng citizen yung kanilang mga halal na opisyal? Kapag ginawa natin sa Pilipinas yan, kine-question mo yung, kunwari, presidente, bakit hindi nagtatrabaho, kunwari? Bakit yung vice-presidente, hindi alam yung mandato niya bilang DepEd Secretary? Pag tinanong mo yun, ang sasabihin sa'yo ng mga taga-supporter, napaka-nega mo, puro ka paninira. Hindi ba basic accountability yun? Binigyan namin kayo ng mandato. Pinagkatiwala namin sa inyong posisyon. Kasama po dyan, resources at kasalapi. At the very least, pwede namin kayong tanongin, di ba? Ito, correct me if I'm wrong, pero kayo ba, may na-experience ba kayo in your long years sa politika? Yung tipong high-ranking government official, nakasabay niyo sa trend, tapos kinall out niyo, Secretary ng Transportation, bakit bugok pa rin yung Yung kunwari ganun, di ba? Bakit hindi maganda yung transport system natin? Nagagawa ba natin sa Pilipinas yan? Halimbawa, baka sabihin mo kasi, nagbubuhat na naman ako ng sariling ng bangko. Sanay na ako. Yung Prime Minister ng Sweden, si Ingmar Carlsson, no?
nakasalubong ko sa kalsada, no? Nakasalubong ko sa kalsada, no, sa Stockholm, no? Igmar Karlsson, no? Walang bodyguard, naglalakad lang, sumasakay ng public transportation, no? Public transport. Si Wagland, no? Si Wagland, dating Prime Minister ng Norway, head ng Nobel Peace Prize Committee sa Norway, no? Pumunta sa meeting namin. Sumakay ng train, no? Walang sariling sasakyan, no? Pero yan yung mga leader nila. Halimbawa, dyan sa mga bansang yan, sa Scandinavia, or tingin ko mismo sa Australia, Christian, no? Pag ikaw ay nagsinungaling, no? Baka mahirapan ka nang maiboto uli. Pag nakita na wala kang isang salita, wala kang paninindigan, baka mahirapan kang maboto uli. No? Dito sa atin, yung ganyan, parang medalya eh. Uy, nakalusot ako! No? Nakalusot yung aking kawalanghiyaan. No? Nakalusot yung aking kawalan ng karangalan, ng paninindigan. No? Proud ka pa eh. No? Oh, nahuli yung aking corruption. Tatakbo ako uli. No? Tatakbo For vindication. Kung ako, napatunayan na wala akong grab case, meron ako bribery lang. Panalo. Nanalo ako sa aking kaso. Dahil bribery lang ang hinatol sa akin. So, Sino ba yan? pinagmamagitan eh. Hindi ko maalala yan. Sino ba yan? No? Yung isang senador dyan. Sa ibang bansa, hindi mo makikita yan eh. Hindi mo Grabe makikita. naman. Ibig sabihin, gusto niyo mag-resign na si Jinggoy Estrada? Hindi ka na makakabalik. No? Hindi ka na makakabalik. No? Hindi nga, ba't niyo binibring up yung conviction ni Jinggoy Estrada? Senador Hindi, yun. bribery lang yun. 16 years lang yun eh. No? Oh. Walang kwenta yun. Ang mahalaga yung grab case. Capital Okay. offense kasi yung grab case eh. Yung bribery, 16 years lang yun. Maliit na bagay yun. Bakit yung ibang... Ba't yung ibang Pwede ka nga tumakbong Senate President eh. Pwede ka nga mag-aspire na Senate President eh. Ayun lang nga, kinapos ka sa boto. totoo ba yun? So, totoo yun na may plano silang ikudita si Yes. No? okay. Wala namang aamin eh. Tayo lang naman ang nagsasabi. Wala namang aamin. Ganun naman ang kalakaran sa Senado, di ba? Kumbaga, there's... Wala nga a aamin. Senate coup is only true if it's successful. Oo. 13 boto kasi ang kailangan. Mukhang siyam lang yung nakuha. So, it never happened. Happened. Bakit ganun? Kunwari ba yung ganung situation ni Senator Jinggoy, kunwari nasa Norway siya, kunwari Australia, na-convict, automatic ba magre-resign dapat? Ganun ba yun? Definitely. Kinikwento ko nga doon sa isang episode natin, si Mona Sahlin, no? Yung isang minister sa Sweden na ginamit niya yung kanyang public credit card, yung ginagamit niya for public functions niya. Pinambili lang niya ng isang tsokolate, €1, dahil single mom siya, doon sa kanyang anak. Dahil naiwan niya yung kanyang sariling private na credit card. Ano nangyari sa kanya? Tanggal. Pero mo siya yung susunod sana na Prime Minister dahil lang sa isang €1 na tsokolate. No? Sa kanila, big deal yan. Whether yan ay 1 billion, 1 million, or €1. No? Meron kang nilabag. Meron kang nilabag na tiwala. No? Meron kang Si Kwanyan, i-research nyo si Mona Sahlin. Sige. Mona Sahlin. Pero masyado yatang mataas kasi yung standard sa sineset nyo, no? Actually, doon sa mga naliligaw, baka sabihin ng mga nanonood sa atin, iba na naman yung pinag-usapan nyo kung saan nakakarating. Actually, nakatahi pa rin po yan sa main topic natin. Yung panggagago na ginawa ni dating Pangulong Duterte by yung pag-deny na walang kakurap-kurap, 'di ba? Para bang paulit-ulit ang sinasabi natin, 'di ba? Na sinasabi sa atin that we get the government that we deserve, no? Tigil na 'yan, no? Tigil na 'yan. Lalo na yung ganyang klaseng pagtrato sa atin. Tigil na. No? Tigil na, nakakahiya naman sa ating mga anak eh. Nakakahiya naman eh. Mahiya naman tayo ng konti. may pag-asa pa ba? Kasi actually, Tingin ko meron naman.
Tingin ko meron naman. Halimbawa, itong pagtaas ng pag-appreciate sa ICC, no? Yung almost 60% na gusto bumalik tayo. At tingin ko, yung trajectory ay pataas naman. Itong EDSA celebration, kumpara doon sa last few years, na medyo nationwide, medyo kasama yung mga dating mga sektor na hindi sumasama. No, medyo meron naman hindi ko inaasahan na mangyayari yan overnight. Pero may nangyayari, no? At tingin ko hindi ko naman kinakailangan mag-migrate pa sa Australia dahil tingin ko marami namang magagalit dito sa ginawa o yung pagtrato ni Duterte sa ating mga kababayan. Yung pagtrato ni Vice President Sara Duterte sa ating mga kababayan. At kabahan na rin yung ibang mga politiko katulad nila na sisingilin na sila. No? Tingin ko merong ganung nangyayari ngayon. Kaya may pag-asa pa ako. At kahit nagbibiro ako na pupunta ako dyan sa Australia, no? Tingin ko ay baka hindi pa naman. Kahit yung mga anak ko gusto na akong kunin yung aking doktorang anak sa Europa sabi, Papa, dito ka na. No? Walang mangyayari sa iyo diyan, no? Siguro napapanood niya ako sa Fox First kaya sinabi niya na walang mangyayari sa akin dito. Ito, basahin natin. No? Interesting comment ito, no? From Joy O. Huwag hanapin ng wala. Ang layo naman ang quality ng mga botante sa Pilipinas at mga mauunlad na bayan. How about looking at other poor developing former colonies, no? Tama rin naman yung punto na yan, no? Pag tingin ko nasa larangan na yan ng comparative politics, no? Na hindi naman natin expertise siya na hindi tayo nagpapanggap sa ganyan. Yan Pero meron tayong mga kilala. At saka meron tayong pagpapanggap. Hindi, siguro, isang comparison dyan, Pilipinas at Indonesia. Especially yung susunod na likely na presidente nila, di ba? Kung na-bad trip kayo sa naging resulta ng 2022 elections, medyo silipin niyo po yung nangyayari sa Indonesia. Mapapatanong din kayo, ba't ganun? Anyway, pero sa akin naman, hindi rin naman tama na wag natin Sisihin yung mga botante, di ba? Hindi rin naman tama. At saka number 2, pwede pa rin naman natin i-compare yung situation natin dun sa more developed economies or democracies. Kasi aspirational yan Nakikita natin din yung best practices na kahit hindi ganun kataas yung marami rin namang crackpot sa mga botante sa US, di ba, for instance? Ibig sabihin, pag meron kang sistema na in place, mas nagiging corrective siya para mas ma-minimize mo yung possibility na merong aangkat ng mga bugok. Yeah. And mas marami ka opportunities for other people to be part of government. Hindi yung katulad ngayon na napaka-lip service na sinasabi na, lahat kayo, you're free to join government, you're free to run for senator. Alam naman natin hindi totoo yun Diba? Unless siguro mayaman ka, sikat ka, action star ka, pogi ka, diba? Yun ang point So, wag nating masamayin kung kinukumpara din natin situation natin doon sa more developed democracies. Yun naman ang sa akin. Aspirational yan. Yes. Kahit tayo yung pinakamatandang demokrasya dito sa ating rehiyon. Dahil halimbawa, ang Indonesia, medyo nauna tayo dyan. No? At lahat dito sa ating paligid, no? Nauna tayo. At least yung trappings of democracy. No? At least yung allegedly, yung ethos, no, yung spirito ng democracy, nauna tayo. Medyo kinapos lang no? Dahil sa ating mga liderato. Pero halimbawa sa New York, sino ba yung napaka-walang hiyang sinungaling ngayon? Yung naging kongresista na natanggal ngayon? Anong pangalan nun? No? Yung lahat, pati yung kanyang CV, no? Pati yung kanyang diploma, pati yung kanyang trabaho, lahat kasinungalingan. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Natanggal na siya. Nagkaroon ng special election. New York na yan, New York na Inaasahan mo, mga New Yorkers, hindi basta-basta tatanggap ng kahit anong bullshit, no? Sa kahit sino. Pero mo, inelect yan, yung ganyang kasinungaling na politiko. No? Buti naman, natanggal din siya at nadiskubre yung kanyang mga kasinungalingan. Ganun ba yung pag na-discover dapat hindi tumakbo sa posisyon o tanggalin? Parang hindi yata ganun na standard sa atin. Medyo.
Iba yung ating standard. Iba Ito, yung ating balikan ko standard. lang. Baka sabihin ng mga trolls dito, ba't nyo binabalik itong issue na ito kay President Marcos? Presidente na nga eh. Ikaw, nahuli ka na mali yung impormasyon mo. Sinasabi mo nung una, graduate ka. Tapos minasahe ng kanyang mga, siguro, media and political operators, binago yung narrative. We never claimed that he graduated from Oxford. Pero yung una, di ba? Tapos nagkaroon sila ng parang splitting hairs or nuancing. Hindi naman. Binigay siya ng, ang tawag doon, may dokumento, di ba? Tapos, ang pinakamagaling na ginawa ng mga spin doctors ay parang nagpaawa. Diba? Tapos may mga na-offend. Teka, porque hindi graduate, kinukuntya nyo? Parang maliha tayo, no? Yan ang ginamit nilang spin dun eh. Maraming hindi nakapag-aral ng Pilipino, parang nag-appeal dun sa kanilang, sa kanilang Galing niya sentiment. spin, di ba? Ang galing ng spin. Pero sa akin, na nakalimutan nila ron, teka muna, you're talking of a Marcos here who had all the opportunities to study. Binigay sa kanya lahat ng resources. Di ba? Pinag-aral sa ibang bansa. The least that he could have done was to graduate. Na hindi niya nagawa. Kasi ako, for instance, siguro tayong dalawa, no? Yung tipong, bigyan ka ng gano'ng oportunidad, ba't talaga mag-aaral ako dyan? Ang daming di ba? Sarap ng buhay mo, nakadorm ako. O, tapusin mo lang. May doctorate ako sa Princeton, kung gano'n. No? Oo. Tapos siguro, Pero kahit ano pa yung sabihin natin, no? Marami namang mga negatibo kay Erap eh. Pero pinagmalaki ni Erap na hindi siya graduate. Hindi niya tinago. 'Di ba? At ginamit niya. 'Di ba? Ginamit niya para pandagdag sa kanyang political capital. 'Di ba? and in fairness naman kay Era, di ba? Alam niya na, Di ba? ha? Hindi, in Ibang fairness klaseng naman niya. Pero pinalibutan niya yung sarili niya ng competent cabinet members. At least many of them. Yeah. May kwentong Era pa ko kaso I don't know. Tayo lang mag-uusap dito, baka baka hindi politically correct yan. Ha? hindi. Kasi medyo na-cover ko na ilang taon yan eh. Minsan pag medyo, laging ng loob niya, magkikwento na yan eh. Ayan. Paano ko ba ikikwento ito? Pero totoo to, kinawento niya sa akin ito dati. So many years ago. Sabi niya ng presidente daw siya, merong isang parang economic decision na kailangan niyang gawin. Pero sabi niya, hindi rin talaga niya naintindihan. Sabi niya, hindi ko naintindihan talaga yung issue eh. Sabi ko, pero nag-project daw siya na naintindihan niya. Ginawa niya, tinawag niya yung dalawang parang senior members sa economic team niya. I don't know kung finance secretary or tsaka NEDA. Sabi niya, anong position mo? Ito. Ikaw, anong position mo dyan? Ito. Sabi niya, lalabas ako pagbalik ko, dapat may decision na kayo. Kumbaga, he was able to camouflage his lack of understanding. Pero kumbaga, he let the experts make the decision. Diba? Hindi siya nagpanggap. Ilang naman. Yeah. Nakasama ko nga minsan yan dito sa isang restaurant sa Xavierville. Xavierville dyan sa Xavier School dyan sa Green Hills. No? Pagpasok pa lang niya ng restaurant, hindi siya pumunta doon sa kanyang naka-reserve na lamesa. Pinuntahan niya lahat ng lamesa. Iniikot niya. Binati niya lahat. So may ganun siyang natural na galant. Ang tawag dyan ng mga French, galant, di ba? Doon ko nakita na isa talaga sa strong points niya yan eh. Hindi peke eh. Talagang meron siyang concern sa mga tao, di ba? Na naglilibot siya. No? Yung ganyan. Lalo na yung mga matatanda. Naku, binibiro niya. No? Yung ganyan. No? Totoo naman, may natural charisma. Pero, was he a good president? Ibang usapin niya. Ano bang topic natin yun? Napunta kay Era. Wala namang question na he was really good. He was good at what he was supposed to do. Magaling na politiko siya. Di ba? Nandun yung charm eh. Ayun. I don't know kung pwede mo sabihin yan kay Speaker Romualdez dahil sabi nga ng isang dating speaker, walang kaapil-apil. Ayan. At yun naman ang tingin ng marami kay Digong na para din siyang isang Erap. May ganun din siyang charisma, may ganun din siyang authenticity, di ba?
At least ngayon, sana ma-realize ng mga tao na authentically sinungaling siya. No? Yung ganong klase, dapat yung ganong klaseng authentic na sinungaling, dapat ma-discover na. Dapat ma-realize na nila. At ginagago sila. Tinatrato sila bilang mga tanga. Sana ma-realize na nila yon. Yung ganong klaseng authentic na pagtrato sa kanila. Wow, ang ganda lang sinabi. Ang tawag nila dyan, ano ba? Touché. Yan. Sige, maraming salamat ha. Ang ganda ng ang ganda ng pagkakatahi, no. Yan ang maganda pag ang kausap nyo marunong magsulat, marunong ng naratibo, natatahi eh. Hindi pong nag-uusap ka bilang natapos. 'Di ba? May ganun eh. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumuturgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.